Hello mga kaibigan, pagpalang araw sa ating lahat. Nagbabalik naman po ang inyong agimat ni alias Pugi. So ngayon mga kaibigan, ating aalamin ngayon, ating tatalakayin ngayon kung saan ba nagmula yung mga kakayahan ng mga anting-anting, kung yan ba ay sa Diyos o sa Diablo. So yan po ang ating aalamin ngayon mga kaibigan, kung saan ba talaga nagmula yan. Ngayon kung interesado kayo, panoorin niyo po ito hanggang sa pagtapos sa video na ito. At paki-like na rin at subscribe at click notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. So okay. So para sa akin ngayon mga kaibigan, para sa akin hindi mahalaga, hindi importante yung mga anting-anting o agimat. Ang pinaka-importante sa lahat, doon pa rin po tayo lumalapit at mananalangin sa Diyos ng taos puso. Dahil ang Diyos pa rin po ang tunay na nagbibigay sa atin ng proteksyon sa ating mga buhay. At hindi sino-sino pa man mga baliw na mga tao dyan. Dahil ang Diyos pa rin po ang may hawak sa ating mga buhay at hindi sino-sino pa man mga baliw na mga tao dyan. So yan po ang lagi niyong tandaan mga kaibigan. Dahil kapag nanalangin ka at nananalig ka sa Diyos ng taos puso, walang kulam at walang barang natatalab sa inyo. Dahil ikaw po ay lingkod ng Diyos. Ikaw po ay mananampalataya ng Diyos. Kaya walang kulam at walang barang natatalab sa inyo. Dahil walang sino mang higit na makapangyarihan sa lahat, kundi lamang ang nag-iisa nating Diyos na si Jesucristo. Kaya hindi importante, hindi mahalaga na may anting-anting ka man o may agimat ka man sa inyong mga katawan. So, para sa akin mga kaibigan, hindi po yan mahalaga, hindi po yan importante. Sa totoo lang. So, kaya na lang po ako naniniwala sa mga anting-anting mga kaibigan. Kaya na po ako naniniwala sa mga kakayahan ng mga agimat. Dahil nasubukan ko mismo at nasaksihan ko na totoo talaga na hindi ka tinatablan ng mga matutulis na bagay. O kaya na lang sa pagtama ng bala ng baril na hindi ka kayang putukan. At kung sakaling putok man, ay hindi ka kayang tablan. Kumbaga yung bala ng baril ay tatalbog lang sa inyong mga katawan. So totoo po yan mga kaibigan at nasaksihan ko yan kung gaano yan katotoo. Hindi po yung kwentong bayan at hindi po yung katang-isip. Meron din gaya po na sabi ko sa inyo, meron po yung malalakas ng mga anting-anting na hindi ka kayang putukan ng baril. Kahit anong kalapit ng gatilyo ng baril ay hindi ka kayang putukan. At meron din po yung mga anting-anting na kaya kang putukan ng baril, ngunit hindi ka kayang tablan. Kumbaga yung bala ng baril, tatalbog lang sa inyong mga katawan. So yun po yung mga kakayahan at epekto ng mga anting-anting. So sa totoo lang mga kaibigan, yung mga kakayahan ng mga anting-anting o agimat, so marami yung gawin, marami yung kakayahan at kung tutusin, pwede pa yan gamitin sa panggagamot. So yun po yung mga kakayahan at epekto ng mga anting-anting. Ngunit yan mga kaibigan ay kailangan dyan ay control sa sarili. Kasi kapag hindi ka marunong mag-control sa iyong mga sariling mga kaibigan, kasi kadalasan dyan, madalas mainitin ang iyong ulo. Kunting diferensya lang, kunting lang, kumbaga makarinig ka ng mga salita ng hindi ka nais-nais sa iyo, may insulto ka na. So yun po mga kaibigan, yun po yung epekto at kakayahan ng mga anting-anting. Kumbaga, maano ka. Kasi kapag suot-suot mo yung mga tangan-tangan mo ng mga tunay na mga anting-anting mga kaibigan, so mayroon po talaga yung epekto. Kung yan ay tunay, kung yan ay totoo. Kasi kung nagsusuot ka lang ng piki mga kaibigan, gusto mong subukan na testing sa inyong katawan, wag mga kaibigan dahil yan ay ang buhay mo ay maaring malagay sa alanganin, malagay sa peligro at pwede mo pa yan ikamatay. Dahil ang tunay na mga anting-anting o agimat mga kaibigan ay may tamang proseso yan, may tamang paggamit at kung paano yan gamitin at kung paano yan paganahin. So yun po yung totoo mga kaibigan. Kaya pilalahanan ko kayo mabuti. Kaya hindi yan basta-basta. Gaya nga po nasabi ko sa inyo, hindi yan laruan na gaya po ng inaakala ninyo. So sa totoo lang mga kaibigan, ang para sa akin, ang mga anting-anting ay yan po ay nanggaling din po yan sa Diyos. Nanggaling po yan sa
ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kung totoo yung mga sinasabi ng mga ibang pare dyan, yung mga ibang pastor, na yung mga anting-anting daw ay nanggaling sa Diablo, kasi minsan nga sinasabi pa nila na hindi ka makapasok sa mga simbahan kasi may hawak ka ng mga anting-anting o agimat, kasuot-suot yung katawan, hindi ka makapasok sa mga simbahan kasi masusunog ka nga. So yun pong ano nila mga kaibigan, yun po yung mga sinasabi ng mga ibang pare, yung mga ibang pastor, o kaya yung mga ibang member nila dyan. So sinasabi nila talaga yan mga kaibigan, sa totoo lang. So hindi po natin yan maano, kasi tayo din po mismo nagkakalam sa ating mga sarili na bawat tao may kanya-kanyang ugali at may kanya-kanyang paniniwala at may kanya-kanyang opinion. Kaya para sa akin mga kaibigan, kung ano man pong ano nila, ay nirespeto ko din po iyan. Kung ano man pong ano nila. So, hindi po natin yan maano mga kaibigan. Para lang sa akin, nirespeto ko yan. Kaya, kung ano man pong paniniwala ng iba, ay dapat po yung respeto. Para walang gulo at walang debate na magaganap. So, yun pong ano ko sa inyo mga kaibigan. So, para sa akin, ay yung mga anting-anting, ay yan po ay nanggaling din po yan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi hindi naman totoo yung mga sinasabi ng mga ibang pare dyan, yung mga ibang pastor, o kaya mga ibang membro nila dyan, na pagpasok mo sa mga simbahan ay masusunog ka kasi nga may hawak kang mga tangan-tangan, anting-anting, mga gimat. So hindi yan po mga kaibigan ay hindi po yan totoo. Kasi kung totoo yan mga kaibigan, eh, ako sana, nasusunog na sana ako. Kasi yung mga tangan-tangan kong anting-anting ngayon, na dinadala ko yan sa tuwing ako'y pumapasok sa mga simbahan. Bakit hindi ako nasunog, hindi ako nakaramdam ng init ng katawan. So, yan mga kaibigan ay walang katotohanan yan. Ngayon, kung hahamunin ko sila at papatunayan nila sa akin kung gaano ba yung katotoo, masusunog ka sa simbahan. Kasi nga, yung mga sinasabi ng mga ibang pare nga, hindi ka nga makapasok sa mga simbahan kasi nga masusunog ang araw. Yun po yung sabi nila. So yun po mga kaibigan na hindi po yan totoo. Malaking kalokohan yan. Sa totoo lang. So kinukontra ko sila dyan mga kaibigan kasi hindi naman totoo yan. So ngayon kung hahamunin ko sila, so lahat-lahat ng mga tangan-tangan kong anting-anting ngayon ay isusuot ko yan sa aking katawan at papasok kami sa mga simbahan. Papatunayan nila sa akin kung gaano ba yan katotoo yung mga sinasabi nila. Dahil kapag hindi yan totoo, hindi ako magdalawang isip na ipahiya sila sa maraming tao. So, yun pong ano ko sa inyo mga kaibigan. Malaking kalokohan yung mga sinasabi nila na yung mga may hawak ng mga ting-anting hindi makapasok sa mga simbahan kasi nga masusunog. Malaking kalokohan yan mga kaibigan sa totoo lang. So, ngunit ganun pa man mga kaibigan yung mga ano nila. So, bagamat nirespeto ko pa rin yan. Dahil hindi ko katulad ng mga ibang tao na walang respeto at walang respeto sa kapwa-tao at mataas ang tingin nila sa sarili. So, hindi ko katulad yung mga kaibigan. Bagamat ang sa akin, kung ano pong paniniwala ng iba, ay dapat po nating irespeto para walang gulo at walang debate na magaganap. Kasi nga po, tayo din po mismo nakakalam sa ating mga sarili na bawat tao may kanya-kanyang ugali at may kanya-kanyang paniniwala. Kaya hindi po natin maalis yan. Kaya kung ano mo paniniwala ay dapat po nating irespeto. Kung ano mo paniniwala ng iba. So hanggang dito na lang video nito mga kaibigan, hindi ko na babain. So kung nagustuhan yung video nito mga kaibigan, paki-like and subscribe at click notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. So inuulit ko po sa inyo mga kaibigan, itong video ito ay wala to pong edit. Dahil ako po ay hindi mahilig mag-edit. So hanggang dito na lang, magkita-kita tayo sa susunod kong video. Take care to all and God bless sa ating lahat and thank you very much. Ako ay yung agimat ni alias Pugi.